opinion man lang yung akin ha. Baka tirahin naman ako ng mga supporters ng BBM dyan ngayon sa comment section. Hindi man nila alam mo na bawal na ba ngayong freedom of speech sinasabi ko lang yung nasa kalooban ko kung ano yung nakikita ko, yung mga comment ko sa pinagagawa ng performance ng ating Pangulo. No, why should I do that? What is a public trust, public office, public has nothing to do with the public of that. Loko-loko ka ba, boss? Putang ina mo. Kami yung nagluklok sa iyo sa pagiging Pangulo mo, tapos nagdemand kami ng magpapadrag test ka, tapos sasagutin mo kami ng ganyan. Loko-loko ka pala eh. Ang tagal ng issue sa iyo yan, tapos hindi mo magawa-gawa. Pinagloloko mo ba kami? Putang ina mo. Sasagutin mo pa kami ng what should I do, public trust, public trust. Tarantado ka pala eh. Kung hindi yan totoo, dapat nagagawa mo na ang magpa-drug test. Alam mo, pinupukol sa iyo yan, dapat ginagawa mo pa noon yan. Hindi mo na pinadugay-dugay. Alam mo kung bakit? Yan ang sagot sa katanungan ng mga tao, ang resulta ng inyong drug test, tapos hindi mo gagawin. Sasagutin mo lang kami ng what should I do, public trust, public trust. Ano man ang dahilan? Dahil ba malaman namin ang totoo na nagagamit ka talaga ng ganyan? Na malalaman ang totoo na totoo pala yung sinabi ng kapatid mong si Amy na mula pa nung 12 years old ka pala nagagamit ka na ng ganyan. Alam mo, sa pinagagawa mo, mas lalo mo lang kaming pinapaniwala na totoo ang sinabi ng iyong kapatid na ikaw ay isang lulong sa illegal na droga. Dahil kung hindi yan totoo, dapat nagawa mo pa yan noon pa yung pagpapatest na yan. Loko-loko ka pala eh. Alam mo, magagamit yan sa iyong mga kalaban mo, yung ganyang issue, tapos hindi mo gagawin ang magpapatest. Nasaan ba ang utak mo? Kaya bumabagsak yung trust ratings mo kasi hindi ka nagaganyan. Dapat tinitest, ina-undergo mo na yung pagtitest. Dahil yan lang ang sagot para matahimik ang mga Pilipino sa mga haka-haka na ikaw ay gumagamit. Kami ngang mga normal na manggagawa uma-undergo kami ng kung ano-anong test na yan para lang matanggap sa aming ina-apply yung trabaho. Tapos ikaw, hindi lang government yung dinadala mo, pati buong Pilipinas, ikaw yung nagmamanahe, ikaw yung nag-operate, tapos hindi ka nagpapatest. Isipin mo kaming mga maliliit na manggagawa, gumagastos pa kami sa papamedical, kung ano-ano pang mga requirements, tapos ikaw, tangina mo, hindi ka magawa ng test na yan. Yan lang yung hinihingi ng mga Pilipino, ang magpapadrag test ka, tapos hindi mo magawa. Loko-loko ka. Ang dami nagdi-demand sa iyo na magpa-test ka, tapos hindi mo magawa. Ano man ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon, totoo talaga ang pinupukol sa yung issue na yan. Wala namang ibang sagot. Kung ayaw mo, ibig sabihin, takot kang malaman ang totoo. Kaya ayaw mong magpa-test. Huwag mo na kami paandaran sa mga what should I do for public trust. Putang ina mo. Ba't ka namin pagkakatiwalaan kung isa kang adik? Paano maniniwala sa iyo ang mga Pilipino? Hindi maniniwala ang Pilipino sa isang adik na opisyalis ng Pilipino. Lalo na ikaw yung pinakamataas na government employee. Ikaw yung nagdadala ikaw yung utak dito sa Pilipinas. Dapat ikaw yung mismong unang magawa ng undergo drug test na yan. At dapat makinig ka sa mga tao kung anong hinaing nila. Hindi yung sarili mo lang yung porque ayaw mo, hindi mo napakinggan yung mga tao. Putangina mo, hindi ka magiging presidente kung hindi dahil sa mga tao. Tandaan mo yan. Matatapos na lang ang termino mo, hindi mo pa rin yan magawa-gawa. Putangina mo, wala na BBM, sirang-sira ka na sa mga tao, lalo na sa mga nangyayari ngayon sa mga kurakutan. Ang daming issue sa inyo, sa iyong buong pamilya, hindi lang ikaw, pati anak mo at asawa nadawit na sa kurakutan. Ang daming issue sa inyo talaga. Hindi naman malaman kung ano pa ibigay ninyong rason para pagkatiwalaan namin kayo. Hindi nakapaniwala ang inyong mga pinagagawa sa gobyerno na ito. Sa totoo lang, maraming Pilipino ang nabudol ninyo. Oo, tama yan. Marami talaga kaming nabubudol. At saka maraming Pilipino na nagsisisi na binuto nila kayo. Ang laking pagsisisi namin na binuto namin kayo ay buang mo. Opinion man lang yung akin ha. Baka tirahin naman ako ng mga supporters ng BBM dyan ngayon sa comment section. Hindi man nila alam mo na bawal na ba ngayong freedom of speech sinasabi ko lang yung nasa kalooban ko kung ano yung nakikita ko, yung mga comment ko sa pinagagawa ng performance ng ating Pangulo. Na kung tirahin mo pa ako, naginuton pa ako na kung maliit lang ako na bago ko lang nagsugod dito sa Facebook, hindi nga ako sumahod, wala nga ako natatanggap dito kahit piso na sildo. Sinasabi ko lang yung mga nararamdaman ng aking damdamin. Bawal bang magsabi ng katotohanan sa aking nasa loob kung ano yung nararamdaman ko?
Huwag mo na kontrahin mo pa yan, labdan mo pa yan, pakialaman mo pa yung mga sa loobin ko. Kayo nga, hindi nga namin kayo hinilabtan sa mga pinagsasabi nyo kay Bibi Sara na kahit hindi na totoo, kung ano-ano na yung pinagagawa nyo kay Bibi Sara na pinupuko na issue sa kanya kahit hindi totoo. Kahit, ang dami ng mga issue ni Bibi Sara yung binabato na wala namang katotohanan, nawawala na lang bigla dahil walang ebidensya, walang katotohanan. Hindi pareha sa kay BBM ngayon, dami ng ebidensya kay BBM, susumigaw na ngayon mga testigo at ebidensya. Kaso lang hindi lang masampa-sampa yung kaso kasi paano man ang ombudsman si BBM yung nag-appoint, tapos yung ibang mga congressman under man, takot nga yan kang Romualdez kay BBM pa. Walang ma-issue karang kaso kay BBM dahil kanya lahat, hindi niya. Sa ano na lang 2028 bawi na lang kami ano mo dahil sa 28 darating man yan, hindi man yan mag steady dyan si BBM, magbaba man yan sa pagdating ng panahon. Ano lang yung akin, nararamdaman lang yung akin, huwag na kayong magalit sa akin, ay sabi lang ako ng akin naramdaman. Love you.